Pangsanlibutang ulat. Kami nagpapasalamat, August 9. Siyabonga, Zimbabwe. Ang Siyabonga ay nangangahulugan, kami nagpapasalamat, sa lingwaheng katutubo ng Siswati. Maraming dapat ipagpasalamat si Siyabonga lalo na nang tumawag ang kanyang ina mga 8 PM upang kausapin siya. Kararating lang ng ina mula sa trabaho bilang manager ng financial company sa Eswatini, bansang kilala rin Swaziland, sa Southern Africa. "Pumarito ka sa aking silid," sabi ng ina. "Gusto kong kausapin ka tungkol sa isang bagay." Nagtataka si Siyabonga kung ano ang gustong sabihin ng nanay niya. Pumunta siya sa silid ng ina. "May nakita akong isang lugar. At sa palagay ko ito ang tamang lugar para sa iyo." At naunawaan ni Siyabonga kung ano ang gustong sabihin ng nanay niya. Naghahanap siya ng lugar na kanyang pag-aaralan. Humingi ng payo ang nanay niya mula sa isang kaibigan na kasamahan sa trabaho tungkol sa universidad. Iminungkahi ng kaibigan ang Solusi University sa Zimbabwe na nasa 800 kilometro ang layo sa kanila. Okay naman iyon para kay Siyabonga. "Sige, subukan natin," sabi ni Siyabonga sa nanay niya. Sa kanyang unang linggo sa Solusi, nagulat siyang makitang pumupunta ang mga tao sa church sa araw ng Sabado. "Bakit kayo pumupunta sa church sa araw ng Sabado?" ang tanong niya. "Ito ang araw ng pagsamba ng mga Adventista," ang sagot ng isang estudyante. Hindi sanay si Siyabonga na pumunta sa church sa alinmang araw sa sanglinggo pero pumunta pa rin siya. At sa paglipas ng mga araw, may panibagong sorpresa na naman sa kanya. Parang namamayani ang panalangin sa campus. Nananalangin ang mga guro bago magpasimula ng klase. Nagtitipon-tipon ang mga estudyante araw-araw sa buong sanlinggo para sa week of prayer. Nakikita rin niya ang mga estudyanteng nananalangin bago kumain sa loob ng cafeteria ng university na pinalawak sa tulong ng 13th Sabbath offering noong 2015. Parang nananalangin ang mga tao bago gawin ang anumang bagay. Hindi familiar si Siyabonga sa ganitong gawain kung saan nakatira pero nagugustuhan niya ito. Nararamdaman niyang napapalapit siya sa Diyos. At nagsimulang maramdaman ni Siyabonga ang mga masasamang bagay na kanyang nagawa sa kanyang buhay. Nakaramdam siya ng pag-uusig ng konsensya. Nalungkot siya at nagpakumbaba sa harapan ng Diyos at humingi ng tawad. Naisip ni Siyabonga ang tungkol sa bautismo bago dumating sa Solusi subalit isinantabi niya ito. Nangangambang maaaring makagawa siya ng maling pagpapasya. Samantalang nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at inilagay ang kanyang pananampalataya kay Jesus ay nasasabik siyang ibigay ang kanyang puso kay Jesus sa bautismo. Kaya tinawagan niya ang kanyang ina at sinabi ang tungkol sa kanyang planong magpabautismo. Natuwa naman ang nanay niya. "Gawin mo iyan," ang wika niya. "Tamang pagpapasya iyan." Ganoon din ang sinabi ng ama. Balewala sa kanyang mga magulang ang kanyang pagsamba sa ibang araw. Para sa tatay niya ay iisang Diyos lang ang ating sinasamba. Malamig ang tubig nang lumusong si Siyabonga sa baptismal pool sa simbahan ng Solusi University. Subalit kinalimutan niya ang tungkol sa ginaw nang ilubog siya ng pastor sa ilalim ng tubig. Naramdaman niyang pinatawad siya ng Diyos at isa na siyang bagong nilalang. Dadalawang buwan pa lang simula nang dumating siya sa university. Ngayon, nag-aaral si Siyabonga ng English at Communication. Umaasang makakapagtrabaho siya sa marketing o journalism balang araw. Gustong-gusto niyang manalangin at magbasa ng Biblia. Nangangahulugan ang Siyabonga ng "Kami nagpapasalamat" sa kanyang katutubong lengguwahe ng Siswati, at tunay na nagpapasalamat siya.
Nagpapasalamat na pinayuhan siya ng kanyang inang mag-aral sa Soulouse University. Sabi ni Siyabonga, ang pagpunta ng madalas sa simbahan ang nagpabago sa akin. Patuloy akong napalapit sa Diyos. Ang Soulouse ay isang magandang lugar upang maging mas malapit sa Diyos. Ang bahagi ng 2015 13th Sabbath offering ang tumulong upang mapalawak ang cafeteria sa Soulouse University na nagpapahintulot na mapaglingkuran ang mga estudyante tulad ni Siyabonga ng mas mainam. Tulad ng pagpapalang dala ng handog na nananatiling nararamdaman sa universidad ngayon. Ang inyong kontribusyon sa quarter na ito ay maaari ring magkaroon ng mahabang epekto sa Zimbabwe at sa ibayo pa nito. Salamat sa inyong panukala para sa bukas palad na handog ngayong September 27.